So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, I feel na sa darating na buwan, or maybe sa darating na araw, abay makikiusap itong si Vice President Sara Duterte, I think sa Senado, na wag munang ituloy ang kanyang impeachment kasi gagawin niyang palusot na siya ay isang abogado ng kanyang ama sa International Criminal Court. Napipil ko yan, mga minamahal, pustahan tayo. Hindi man yan right nang sabihin ni Vice President Sara Duterte na makikiusap siya, pero yung kanyang mga undersecretary na nandito sa bansang Pilipinas or yung kanyang spokesperson, abay mukhang yan po yung ipapadala niyang mensahe. Kasi paano ba naman, mga minamahal? Ang sabi dito sa balita, yan, kita ninyo? O, nakalagay dyan, ICC trial ni FPRRD walang epekto sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon sa Senado. So may posibilidad po, mga minamahal, na magsabay ang hearing ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at magsabay din po yung hearing niya sa kanyang ama. Paano yan, mga minamahal? Ito tanong ko lang din kasi tawag dito, hindi naman tayo abogado. What if, sa darating na araw, itong si Sara Duterte abay mahuli ng International Criminal Court dahil according sa news, abay meron pong siyam. Diba, mga minamahal? Merong siyam na ano? Sige nga, kung nakikinig kayo ng content natin, merong siyam na co-perpetrator itong si former President Duterte. Kapwa salarin. Hindi nga lang pinangalanan, redacted, itinago. Pero, kabilang po sa mga nababanggit doon ay itong si Vice President Sara Duterte. Bakit nababanggit itong si Vice President Sara Duterte, mga minamahal? Kasi taong 2010 hanggang 2013, if I am not mistaken, naging mayor itong si VP Sara doon sa Davao. At pinagpatuloy niya yung patayan, di umano, na ginagawa ng kanyang ama. Diba? Kasama na dun dyan si Bato de la Rosa na naging Chief PNP. Kasama na din dyan, mga minamahal, itong si Danao. Yan. And I think yung 5 na ni-reveal ni former Senator Antonio Trillanes, sabay feeling ko, kasama din po, mga minamahal, sa mukhang huhulihin din ng International Criminal Court. Oo, sino-sino yun? Bukod kay Albayalde, nandyan si Karamat. Diba? Nandyan din si Edelberto Leonardo at si Eliazar Mata. So, by the way, mga minamahal, ito balita to, mga minamahal, walang epekto ang impeachment ni VP Sara ayon sa Senado. So, hindi ito pagbibigyan si Vice President kahit makiusap pa. Dahil itong si SP ay nagsalita na. Pero, medyo may pagkambyo ng slide kasi mukhang hindi na naman daw kakailanganin si VP Sara, not unless kung kailangan siyang ipatawag. So, tingnan lang natin. Posibleng magsabay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at Ba't ang bilis ng pagsasalita? Ay, hindi naman pala. Posibleng magsabay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagdinig ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Setyembre. Ngunit ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, wala siyang nakikitang problema o epekto nito sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Pero wala namang ugnayan yun Whether nagsabay, hindi nagsabay, wala namang nakasulat na batas na bawal magsabay. Narinig ninyo, mga minamahal, wala namang nakasulat sa batas na hindi pwedeng magsabay itong impeachment at itong ICC. So, pinairal pa din at the end of the day, yung rule of law and due process. So, wala pa ding takas itong si Vice President Sara Duterte. Ulitin nga natin, mga minamahal, yung sabi ni Quezon. Whether nagsabay, hindi nagsabay, wala namang nakasulat na batas na bawal magsabay. Hindi naman gano'n yan. Lalo na kung busy halimbawa si Vice President Duterte bilang isa sa mga abogado ng kanyang ama, hindi naman nga siya required mag-attend ng impeachment trial sa Senado. Maliban na lang kung i-require siya ng impeachment court dahil kailangan siyang i-identify na sa tingin ko hindi naman siguro papasok sa isyong ito dahil kilala naman siya ng lahat. Paglilinaw pa ni Escudero, magkahiwalay na issue ang impeachment trial at ICC hearing kaya hindi ito dahilan para maantala anumang dapat gawin ng Senado sa kanilang trabaho.
Wala ako nakikitang posibleng epekto nito. Kung hindi, magandang ihalin tulad. Sa dami na nagmamadali, sa dami na nangungulit at nangurat, ang kaugnay dito. Nakatakda namang bumisita ngayong araw sa Senado ang ilang kinatawan ng Kamara upang inspeksyonin ang itatalagang opisina ng mga House Prosecutor para sa pagsasagawa ng impeachment trial. Asher Kadapan Jr., UNTV. Okay. Linawin lang natin mga minamahal Sa impeachment trial, pwede na hindi daw dumalo si Vice President Sara Duterte. Pero sa impeachment court, required siya na dumalo kapag si Vice President Sara Duterte ay pinatawag. Diba? So at the end of the day, wala pa din kawala itong si BP kahit siya ay nagluluksa. Mga minamahal, kahit nagluluksa itong si Vice President Sara Duterte, sa pagiging main hero niya sa kanyang ama. Diba? Kasi isa siya sa abogado Pati itong si Harry Roque. Alam nyo, gago talaga itong si Harry Roque, no? Maiba tayo mga minamahal. Alam nyo kung gaano kakupal si Harry Roque? Imagine nyo na lang nag-ala-abogado siya kay former President Duterte pero hindi siya makauwi ng bansang Pilipinas. Ano yon? Di ba? Kung hindi ba naman may saltik sa pag-iisip itong si Harry Roque, dapat nga na yan nalilitisan na yan ng korte. Diba? Kasi may kasong qualified human trafficking yan itong si Harry Roque nang sa gayon yung kanyang passport na papakansela. Diba? Nakakalokan, tagal na ng kaso ni Harry Roque patungkol dyan sa human trafficking na yan. Dapat magkaroon na ng preliminary stage para i-resolve na itong issue na to. Dapat bilisan. Diba? Para makitaan kung mayroon ba siyang probable cause. Nang sa gayon makancel na ang kanyang passport. Kasi tingnan ninyo, malayang nakakapag-go away, fly away itong si Roqueta. O ngayon, nakikita natin siya kasama itong si Vice President Sara Duterte. Sige, makakapag-abogado ka pa kay former President Duterte pero hindi ka na makakapag-abogado sa best friend mong si Sara Duterte. Naku po mga minamahal, kay dami-daming issue ng ating Vice Presidente ngayon. Kabilang na nga po, ngayon yung mga kamote at prutas ng mga pangalan na lumabas. Namataan, natingnan, nakitaan. Diba? Sino itong si Jay Camote? Ba't wala itong PSA? Sino itong si Miggy Mango? Na walang death certificate, PSA, birth record. Sino-sino yung mga taong yan? Diba? Nakakaloka. Itong mga eksenang ganap ni BP Sara Duterte. Kaya kung ano man yung nangyayari ngayon sa ating Vice Presidente, I think kasalanan niya din yan. Diba? Sasabihin niya, pinipishing daw siya. Sinasabi niya na daw siya, tawag dito, pinopolitika. Hindi pamumulitika at hindi fishing yung ginagawa ng Congress at ng Senate sa'yo. Iniimbestigahan ka lang kasi gustong malaman kung saan nga ba dinala mo ang pera ng taong bayan. Ikaw yung sumisigaw, di ba? Ng transparency and accountability. Di ba? Ikaw yung sumisigaw ng transparency and accountability. Abay, bakit ngayon? Galit ka. Galit ka kapag ikaw ay pinaiimbestigahan. Pero ang lakas mong bumoses na ang totoong problema dito ay yung kahirapan. At gusto mo na maging transparent ang gobyerno sa'yo. Transparent naman ang gobyerno sa'yo. Ikaw lang yung hindi. Diba? Yung problema daw mga minamahal is korupsyon tapos kahirapan. So ngayon, dahil problema yung korupsyon, wish granted. Dahil may imbestigahan ka na. Dito sa impeachment trial at malalaman natin kung talagang wala ka bang kasalanan or meron. Diba? Malalaman natin yan sa susunod na mga kabanata. And I think mga minamahal, ito na ngayon naamoy ko. Abay mukhang gagawing palusot yan. Ni BP Sara Duterte ang makiusap na kung po pwede. Diba? I-stop muna yung hearing sa kanya sa impeachment. Gawa ng nagiging abogado pa siya ng kanyang ama. Feeling ko lang yan, mga minamahal, na itong si BP Sara Duterte ay makikiusap. Goods naman kung hindi siya makikiusap. Pero kung makikiusap si BP, abay, kahiyan yun. Diba? Malaking kahiyan yun. Alright, mga minamahal. Yun po.
So anyway, pingin lang po ako mga minamahal ng comments ninyo. Yan, mahalaga yung comments ninyo. Likes and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell mga minamahal for more update. Yan lamang po. Ingat mga kababayan.